Yeah, hindi mangyayari na yan. Kasi kahit naman sabihin nila, bakit meron namang topic reaction do sa mga kapatid. Scripted. Di ba? Yes. Eh, Hindi at improv, hindi maganda impromptu yun eh. Actually, pag nagkamali ng bigkas yun, press record uli. Hindi ka mukha niya, yan ang mga impromptu moments. Tanungin mo. Right mm, then and there. After nilang makinig, supposedly fresh sa isip nila yan. Kung mabe-verbalize nila yung narinig nila at naunawaan nila. Kaso hindi eh. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na bakit yung tatlo ba yan, does it represent the entirety of mga nakinig? mhm. Yun nga sana ang dapat ginawa na kung hindi naintindihan ng tatlo, hindi siya tumigil, humanap siya ng makakapag ano, 'di ba? Naawa din naman ako sa kanya nung kasi nagmukha siyang Humanap naman siya eh. Actually, magkatabi yung unang tinanong niya. Eh, nung parehong walang masagot, yung dalawang magkatabing tinanong, humanap pa siya ng isa, yun nga yung nasa harapan niya, si Brad Joseph, yung may-ari ng mga coffee shop chain dyan sa, dyan sa Luzon area. mm, Brad Joseph, ano yung apelido ni Brad Joseph? Kaibigan ko yun eh. Turo sa oo. coffee. Kilala rin ang utol ko yun si Brad Roy. Oo, pumunta yun sa Mayaman, bahay sa mayaman daw yun eh. milyonaryo na ngayon yun. Oo. Samantalang dati, hindi ba niya binabaliwala lang yun? Ganun talaga pagka if you are someone or somebody, doon ka lang kikilalanin nila. Tsaka ito ang ano no, ito kasi pwede mo talagang valid na itanong eh. Sabi ko dun sa kausap kong ex-worker, sabi ko talaga ba kayo hindi nyo kayang gumawa ng mabuti na hindi nyo ipinamamalay sa kapwa? Yan ba talaga ang inutos? Kasi sabi sa inyong paglilimos, huwag nyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanan. 'Di ba? Kasi hayaan mong ang Diyos na nakakakita sa iyo sa lihim, gantihin ka sa lihim. Hmm. Sabi ko, hindi ba talaga uubra na gumawa na lang kayo ng charity na hindi nyo naman binobroadcast? Ang sagot kaya lang naman namin ginagawa yun para tularan. Sabi ko, depende kasi sa layunin ng puso yan kako Kung ang nais nyo talaga ay ipagparangalan, i-broadcast, lumalabas ano na yan pagpapaimbabaw. Yes. Oh. Sabi niya hindi, ginagawa namin yan para tularan kami. Alam ko naman kung ba't niya nasabi yun narinig niya kasi yun sa leader Yes. Kasi meron na namang si Robin Padilla na kino-question yung binigay niyang bulto-bultong pera. Tapos ngayon, parang ini-issue siya ng mga media na kailangan pa bang gawin niya na ipakita mo yung mga bulto-bultong pera na itutulong mo. Ang sagot ni Robin, oo, kailangan. Sabi niya, para tularan mo, ikaw may pera ka rin, tularan mo yung ginawa ko na ginamit naman ng leader dyan sa loob ng MCGI. Hello po sa mga kapatid dyan sa lokal ng Kandating, sa Arayat, Pampanga. Mga kapatid, alam nyo po at kilala nyo po yung mga kapatid dyan. Matagal kasi akong Destino Brothers dyan sa Kandating. Ngayon, yung mga exiter doon, parang nagkakaroon ng parang pinag-iinitan nila. Mga kapatid, maging makatao lang po tayo. Dahil we cannot be godly. Di po tayo po pwedeng maging makadiyos kung hindi po tayo magiging makatao. They go hand in hand, mga kapatid. Inseparable po yan, yung pagiging makadiyos at pagiging makatao. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, paano ninyo iibigin ang Diyos na hindi ninyo nakikita kung yung inyong kapwa-tao na nakikita ninyo hindi ninyo maibig. Mga kapatid, ang pag-ibig sa Diyos, ipinapakita po yan sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa-tao. Yun na nga, di nabalik tayo, no? Di birthday ko nga, daming bumati. Tapos, nakarating sa akin yung mga balita, pinakita sa akin yung mga screenshot, meron din tumawag sa akin.
Sabi ko, yung mga kasama natin dati, hindi talaga nila siguro kayang maging maligaya para sa kapwa nila, no? Ang Mhm. totoo, binlock ko na nga silang lahat eh. Mhm. At ngayon, pati yung mga, kasi pinadala lang daw sa kanila. Sabi Aha. ko ngayon iniisip ko, nag-block uli ako kagabi. Inaakala ko namang mga okay naman, neutral naman, wala namang galit. Pero binlock ko na rin. Kasi ang nangyayari siguro parang nakabantay lang sa mga post ko tapos Mhm. isinusumbong ako sa mga ewan ko kung kanino sila nagsasabi dahil sabi daw pinadalang lang po sa amin. Parang ano bakit kayo nakabantay sa buhay ng mga umexit? Ako, bakit kayo nakabantay sa buhay ko? Ba't kayo nakasubscribe? 'Di ba? Kasi sa akin diyan ano bang layunin ninyo para magmulat ba ng ah, isipan ng mga tao? Ako, inaamin ko naman, kaya naman ako nakikinig, which is ngayon nga, Badong, wala na akong unti-unti na ako nawawala ng gana makinig sa mga paksa nila kasi nakakasawa rin pala sa totoo lang. Kasi wala ka rin naman talagang makukuha eh. Yes. Mali-mali na yung mga aral. Nakakasawa na rin. Siguro, ah, di ko alam. Kaya lang, alam mo sila parang ah, ayaw nilang tigilan yung may masasabi silang masama tungkol sa pagkatao ko sa'yo, sa mga umexit. Meron nga ako mga nakausap, no? Hindi ka naman kilala, pero pagka nagtatanong sila about sa aral, about sa Area 52 at kung ano man, alam mo ang lumalabas sa bibig ng mga manggagawa. Mhm. Tigilan mo ang pakikinig kay Badong. Yung mga kapatid na kausap ko kahapon sa Cavite, sino po ba yun? Hindi ba sinabihan na natin sila? Huwag niyong babanggitin yung pangalan ni Badong. Kasi Streisand effect yung ginagawa niyo eh. Hindi naman nila kilala si Badong. Sila mismo sa kalooban nila, nararamdaman nila, mali-mali na yung aral. Yes. Binabanggit mo si Badong, ayan, hahanapin nila si Badong. Oh, di lalong titibay ang kalooban niyan. Pati nga yung isang kausap ko na kapatid nung Sunday, sabi niya, totoo hindi siya mahilig makinig sa mga ganyan. Pero nakinig siya sa'yo, sabi niya, something sa sinasabi ng taong ito totoo, nararamdaman ko yung genuine niya na after 20 years of servitude, dyan sa inner circle, sa, anong tawag mo doon? Family? Royal family. Royal family, naramdaman niya may katotohanan yung sinasabi mo and you're coming from a place of pain and bitterness dahil sa pang-aaping ginawa sa'yo. So, Yes. nakinig siya sa'yo. At na-discern niya na, sabi niya, may katotohanan yung sinasabi niya. Hindi siya magkakaganyan kung hindi totoo yung mga ini-expose niya. And ayan nga ang reality, when you spoke like 14 months ago, marami kang na paniwala. Hindi dahil paninira yung sinasabi mo, Yes. kundi dahil totoo, real account, no? Totoong pangyayari. Kasi ikaw ang kumbaga pinaka-credible witness dahil nakasama mo sila sa buhay 24/7, kasama mo sila, kumakain kasama nila, katabi mo sila sa pagtulog, kasama mo sila sa buhay. Hindi ka mukha nung ibang mga taong kung hatulan tayo, wala na tayong kaligtasan, maimpyerno tayo, kampo ni Satanas. Para bang kasama natin sila sa buhay, ano? Yes. Yun nga, kaya nga gusto kong gusto kong i-discuss sa Pause and Ponder yung tungkol ah, sa impyerno. Yes.
Kasi narinig ko si Wes Huff. Meron siyang binanggit about hell. Mhm. Na hell is not a place kagaya ng ating inaakala o kagaya ng itinuro sa atin. So nung na-interest ako, pinakinggan ko yung ibang Christian apologists. May nagbasa ako ng libro, A Seat for Jesus Christ, mga critic ni Jesus Christ. Tapos yung nag-research ako sa internet, nagtanong din ako dun sa ibang mga religion. Sabi ko, ano ang pagkaintindi nyo about hell? Yung nga yung in-interview ko si Brad Johnston. Shout out sa'yo, bro. Sinabi niya yung anong belief ng Greek Orthodox about hell. Sabi ko, nagkakatugma-tugma yung ano. So sabi ko, maganda sana marinig to ng mga lumabas. Kasi ipinanakot sa atin yan, yung impyerno, tol. Yes. Parurusahan daw yung sa nagbabagang apoy at asupre. Mhm. Di pala ganun yun. Ano yun? Paano yun, Brad Ace? Ay, nako, mahaba. Maganda kasi may basihan tayo eh. Hindi mo lang basta ikukwento yan. Nanonood ngayon, tingnan mo, talagang yung account ko yung ginagapang. Tingnan mo, Mukha nga. di na napuputol. Ginagapang yung account ko, kaya maingat ako sa pagbibigay ng information. May mga nagtatanong ng WhatsApp ko kasi po pwede nilang ma-hack yung yung account ko by having my number. Yeah, so ingat na lang. Ganun talaga. Sana, ako naman to ginagawa, tol, is gusto kong i-share yung napakarami kasi kung napakaraming mas credible Christian apologists, mga Christologists, mga historian, mga authority talaga pagdating sa scripture. At yung kanilang account about hell, heaven and hell, pare-pareho, napaka-compelling at unassailable yung kanilang Brad Ace, lang kita. Regarding sinasabi mong about hell, heaven and hell. Meron akong kausap kanina, yung matandang worker na kausap ko. Almost 2 hours kaming magkausap. Actually, marami pang siyang mga tanong. And meron siyang nasabi na gusto ko lang i-share sa inyo, mga kapatid. Ang sabi niya, alam mo ngayon ko na-appreciate yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Sabi ko, yes. Alam mo ba, walang tinurong religion si Kristo. Ang itinuro ng Panginoong Jesucristo is humanism, being human. Sabi ko, kaya nga ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nagturo ng exclusivity sa mga apostol. Meron ka bang mababasa sa Biblia na yung mga nag-exit? Meron bang nag-exit during the ministry of our Lord Jesus Christ? Yes. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang aking katawan ang tunay na pagkain at ang aking dugo ay siyang tunay na inumin. Matigas ang pananalitang ito. Medyo putol-putol ako dahil dumadaan ako sa bundok. Ayun, narinig mo ba yung sinabi ko? Ang maganda yun. Actually, yun nga yung tanong sa akin nung kausap ko kahapon na dating 10 years worker sa Rizal. Pero natigil siya. Yun nga, hindi naman kami, natutuwa naman ako doon sa kapatid na yun, si John Ferrer, taga Cavite. Hindi siya naniniwala sa akin, pero nagkaroon kami ng healthy discussion. Sabi ko, ang gusto ko sa'yo, hindi saradong isip mo at hindi mo kami hinahatulan. Kasi in-entertain niya ako eh. In-introduce siya sa akin ni Brad Aladdin. Yun, nag-usap kami. Sabi ko, alam mo, tol, mas mabuti ka pa nga kaysa sa namumuno dyan sa MCGI. Sabi ko, dahil ikaw, nakakaramdam ka ng awa sa kapwa mo, hindi may nahatulan yung mga umexit ka. Sana ganyan din ka ako yung namumuno sa loob. Ayun, kaya napakaganda. Kaya lang nalulungkot ako kasi lahat ng mga sinasabi kong aral, hindi niya daw narinig o hindi niya maalala.
Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi lang naman ikaw ang ganyan. Halos lahat ng nakakausap ko, pagka sinasabi ko sa kanila yung mga aral na hindi naman yun talaga ang paliwanag sa Biblia, iniiba na ang paliwanag, even yung mga paniniwala natin in the past Mhm. na iniiba, binabago, di nila, ayan lang ang sagot nila eh. Kailan sinabi yan? Di ko narinig yan. Kaya ang sagot ko is, kayo ba talaga pag nakikinig ng paksa, nakikinig kayo, it's either o tinutulugan nyo, o nakikipagkwentuhan kayo. Mhm. Eh kami, uma-attend man kami, we take it to heart. Talagang inuunawa namin yung sinasabi dyan sa loob. Mhm. Eh, kulang na lang sabihin mo na mabuti pa pala kami. Eh kami, nakikinig talaga. Eh kayo, hindi nyo alam lahat ng mga sinasabing aral sa loob. Which is Yes. nakakalungkot kasi umaatin sila ng pagkakatipon. Pero hindi naman nila naiintindihan yung naririnig nila. Ang katunayan, for the first time in 5 years, di ba may pinatayo nga sa pasalamatan? Tinanong yung tatlong taga-Commonwealth, di nakasagot lahat eh. Hindi nakasagot lahat. Aha, tinanong ko ano naunawaan eh, walang masabi eh. Ibig sabihin, Brad Ace, merong consistency doon sa pagtatanong. Hmm. Ano yung consistency makikita natin? Merong consistency na wala talagang natututunan. Yung tatlo na yon, nag-signify sa buong iglesia, sa buong kapatiran na inaakay ni Daniel Rason. Kaya binigyan ko siya ng challenge eh. Sige nga, Daniel Rason, patunayan mo nga kung talagang natututo ang kapatiran. Tanungin mo, wag yung chiwariwap mo. Eh, puro si Josel Malyari. Bakit puro si Sani Catarin? Dami-dami namang KNP. Sige, wag tayo sa KNP magtanong. Tanungin mo yung mga magulang mo, Daniel Rason. Hindi ba dapat kung merong dapat unang-una kang maakay at mapaniwala yung pamilya mo, tanungin mo yung magulang mo, yung tatay mo, yung nanay mo, kung ano yung naunwa nila. Tignan natin kung ano yung isasagot nila. Yeah, hindi mangyayari na yan. Kasi kahit naman sabihin nila, bakit meron namang topic reaction doon sa mga kapatid? Scripted. Diba? Yes. Hindi impromptu yun eh. Actually, pag nagkamali ng bigkas yun, press record uli. Hindi ka mukha niya, yan ang mga impromptu moments. Tanungin mo. Right then and there. After nilang makinig, supposedly fresh sa isip nila yan. Kung mabe-verbalize nila yung narinig nila at naunawaan nila. Kaso hindi eh. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na bakit yung tatlo ba yan, does it represent the entirety of mga nakinig? Yun nga sana ang dapat ginawa na kung hindi naintindihan ng tatlo, hindi siya tumigil, humanap siya ng makakapag di ba? Naawa din naman ako sa kanya nung kasi nagmukha siyang Humanap naman siya eh. Actually, magkatabi yung unang tinanong niya. Nung parehong walang masagot, yung dalawang magkatabing tinanong, humanap pa siya ng isa, yun nga yung nasa harapan niya, si Brad Joseph, yung may-ari ng mga coffee shop chain dyan sa Luzon area. Brad Joseph, yung apelido ni Brad Joseph. Kaibigan ko yun eh. Turo sa coffee. Kilala rin ang utol ko yun, si Brad Roy. Oo, pumunta yun sa bahay. Mayaman daw yun eh. Milyonaryo na ngayon yun. Oo. Samantalang dati, hindi ba niya binabaliwala lang yun? Ganun talaga pagka if you are someone or somebody, doon ka lang kikilalanin nila. Tsaka ito ang ito kasi pwede mo talagang valid na itanong eh. Sabi ko dun sa kausap kong ex-worker, sabi ko, talaga ba kayo hindi nyo kayang gumawa ng mabuti na hindi nyo ipinamamalay sa kapwa? Yan ba talaga ang inutos? Kasi sabi, sa inyong paglilimos, huwag nyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanan. Diba? Kasi hayaan mong ang Diyos na nakakakita sa iyo sa lihim, gantihin ka sa lihim. Sabi ko, hindi ba talaga uubra na gumawa na lang kayo ng charity?
na hindi nyo naman binobroadcast. Ang sagot kaya lang naman namin ginagawa yun para tularan. Sabi ko, depende kasi sa layunin ng puso yan kako Kung ang nais nyo talaga ay ipagparangalan, i-broadcast, lumalabas ano na yan pagpapaimbabaw. Yes. Oh. Sabi niya hindi, ginagawa namin yan para tularan kami. Alam ko naman kung ba't niya nasabi yun narinig niya kasi yun sa leader Yes. Kasi meron na namang si Robin Padilla na kino-question yung binigay niyang bulto-bultong pera. Tapos ngayon, parang ini-issue siya ng mga media na kailangan pa bang gawin niya na ipakita mo yung mga bulto-bultong pera na itutulong mo. Ang sagot ni Robin, oo, kailangan. Sabi niya, para tularan mo, ikaw may pera ka rin, tularan mo yung ginawa ko na ginamit naman ng leader dyan sa loob ng MCGI.